Welcome po sa part 2 ng ating presentation ng National Healthcare Shield for Government Agencies. Ito ay healthcare plan na dinesign para sa ating EO64 medical allowance benefit na ibinigay sa civilian government employees. Ang preventive healthcare ay for principles only. Kasama po natin dito yung ating annual physical examination na basic 5, no? Yung physical examination, complete blood count o CBC, urinalysis, fecalysis, saka chest x-ray. At para po sa mga age 40 and above, meron po tayong ECG, no? Kasi po doon sa age 40 and above, doon po nagsisimula lumabas yung mga circulatory saka cardiac na problems, no? At meron din po tayong pap smear para sa women age 40 and above or if prescribed. Sa preventive healthcare, kasama rin po yung consultation on different specializations and subspecialties. Meron po tayong patient history taking upon consultation, periodic monitoring of health problems, health education and counseling on diet and exercise, health habits and family planning counseling. At meron po tayong active vaccines for treatment of tetanus and animal bites, gaya po ng snake bites. Ang limit po nito ay 10,000 per member per year. Sa ating inpatient care po, ito po yung hospitalization, no? Ang unang feature natin doon, syempre, ay no deposit on admission. Again, ulitin ko po, no? So yung mga horror stories na naririnig natin na 10 ospital na, hindi pa ina-admit, hindi po mangyayari pag may Kaiser na health card tayo kasi no deposit on admission. Kasama po doon ang lahat ng hospital services mula sa room and board, operating room and recovery room, administered medicines habang nasa ospital, x-ray and other laboratory exams, saka professional fees ng mga doktor. Kasama rin po yung mga medicines habang nasa ospital, kasama yung mga transfusion, no? Kasama po yung pag critical yung mga condition, ng mga high-risk patients like yung confinement sa ICU, yung dialysis, chemotherapy, saka radiotherapy. Covered din po yung napakaraming mga procedures, no? Hindi na po natin babasahin. Basta po karamihan ng procedures ay covered ng ating inpatient benefit sa National Healthcare Shield. Meron din po tayong outpatient care. Ito po yung pinaka-popular na benefit sa HMO kasi po ito yung regular consultation and treatment, referral to specialist, laboratory x-ray and other diagnostic examinations. Kailangan pong prescribe by a Kaiser accredited physician. Kasama po dito yung mga treatment of minor injuries and surgery not requiring confinement. So, ito po ang pinakamadalas na case, yung EENT, no? Eye, ears, nose, and throat na problems, no? So, outpatient po usually yan. Kasama na po yung ating physical therapy up to 10 sessions at saka yung pre- and postnatal care na monthly. So, isipin niyo po, yung madalas na consultation lang dyan, inisip natin na, ay siguro mga 500 plus yung bawat punta sa doktor, kaya marami hindi pa nagpapatingin ng sakit, kaya minsan gumagrabe na yung sakit. Yan po, pagka meron po tayo na health card na ganito, libre yung outpatient care, hindi na po tayo mag-hesitate magpunta sa doktor kasi wala po tayong babayaran. Dadaan lang po tayo sa HMO office para kumuha ng ng clearance sa HMO office tapos tayo ay i-handle na nung resident na doctors ng Kaiser. Emergency care, no? Ito po yung madalas ka naririnig natin na, naku, emergency, kailangan dalhin sa ospital at siyempre gusto mo yung pinakamalapit at magagandang ospital. Ngayon po, ang benefits sa emergency care covered yung physician services, medicines utilized during treatment for immediate relief, task dressings and sutures, oxygen and IV fluids, saka yung mga test, x-ray, laboratory, and other diagnostics directly related to the emergency management of the patient. At yun nga po, pagka sa accredited hospital,
wala na po tayong babayaran kasi icha-charge natin sa ating health card. Yan, in areas with no accredited hospitals, halimbawa po sa lugar niyo wala pang accredited hospital, yun nga, kailangan ng emergency care, maaari po magpagamot do'n and Kaiser will reimburse up to 100% of consumed portion or its maximum amount. Dahil wala nga pong accredited hospital. Pero kung sa lugar niyo nga walang accredited hospital, you just get the HMO contact ng hospital, ibibigay natin sa Kaiser at i-accredit ng Kaiser yung hospital na yun. Kasi gusto ng Kaiser is basta may member sa lugar, may ospital na accredited na maaring puntahan. May isang recent case nga po, bakit itong magandang ospital hindi pa accredited? So sinabi sa Kaiser, within 1 week na-accredit yung hospital. Pero doon sa mga lugar na accredited hospitals, halimbawa po may accredited hospital pero hindi niyo doon dinala yung, pasyente o may nagdalang ibang tao kasi di niya alam kung ano yung accredited sa hindi accredited, ire-reimburse up to 80% ng total hospital bill inclusive of professional fees. Pero babayaran lang po 'to kung ma-verify na ang paggamit ng non-designated provider ay mag-e-entail ng delay resulting in death, disability, and significant jeopardy to the member's condition, or if the choice of hospital was beyond the control of the member or the member's family. Meron din po tayong dental care para sa mga principal members, no? Ito po yung mas simpleng mga dental procedures, no? Like consultation and dental examinations, dental nutrition, saka dietary counseling. Kasama po yung dental health education, restorative and prosthodontic treatment, simple tooth extractions. Sabi po nila unlimited yan. Pero syempre limited by the number of teeth, no? Meron rin po tayo unlimited na temporary filling as needed, annual prophylaxis. Ito po yung mga mild cases only, no? So, lilinisin yung ipin, pero hindi naman po pag kulay itim na yung ipin, ano? So, yung mga professional cleaning ng dentist para talagang malinis na malinis yung ating ngipin. Meron din po tayong simple tooth adjustment of dentures, re-cementation of loose crowns, inlays, and onlays. Ngayon, ito po standard na free dental benefits ng mga HMO na nag-offer ng dental care benefits. Pero dito po sa National Healthcare Shield, nagdagdag ng benefit yung Kaiser na permanent filling up to 2 surfaces only. Ngayon, kung alam nyo po, yung permanent filling, medyo may kamahalan po yan. No? Ako, nung nagpa-permanent filling ako sa dentist ko, yung aking HMO po, hindi covered yung permanent filling, inabot po ako ng 3,500 bawat ipin. No? So, bawat butas. No? So, 2 butas yung aking pina-permanent filling, 7,000. So, sulit na po doon lang sa pasta ng 2 ipin. At meron po tayong financial care. Kasi po hindi po natin maiiwasan, may mga mangyayaring hindi natin inaasahan at do'n sa panahon na kailangan talaga ng tulong ng ating member, meron po tayong financial care assistance kung ang nangyari ay sa principal member lamang, no? So 'pag pumanaw yung ating principal member, meron po tayong 10,000 na ibibigay sa family nung ating member. Yun po hindi po insurance ito ha. Ito po ay abulin na nung ating Kaiser para makatulong sa pamilya in their time of greatest need. Kung accidental death, meron po tayo ng 20,000 na death benefit. Kung meron pong nawalang 2, no, 2 kamay, 2 paa, 2 mata, no, isang kamay, isang paa, o isang kamay, isang mata, o basta po 'pag 2, maaari pong magbigay ng 10,000 sa dismemberment. Pero 'pag isa lang po nawala, isang kamay, isang paa, o nawala yung isang mata, 5,000 lang po yung ibibigay na financial care assistance do'n sa pamilya ng ating member. Ang joke po namin diyan, 'pag gusto mo 10,000 dapat 2. Anyway, pero po siyempre may exception 'no, ang financial care assistance ay ibibigay lang po 'pag yung angkos ay covered at hindi kasama sa exclusion.
Specifically, dapat po yung injury ay dapat hindi provoke ng member. Halimbawa po, namatay dahil sa saksak 'no, eh, yun pala yung member siya pa yung nagsimula makipagsaksakan, hindi po covered yun. Pero kung siya po ay dahil nasaksak, dahil na-hold up 'no, o may lasing na nagalit sa kanya, covered po yun. Pero 'pag siya yung nag-provoke ng situation, hindi po covered yun 'no. So, hindi rin po kasama kung yung member ay engaged in political activities, performing investigative, security, or political function, or holding any elective government position. At may mga lugar po na hindi rin magbibigay ng financial care assistance kasi po do'n ay medyo hindi naman sa, hindi safe yung mga area, pero po do'n sa mga areas na yun, hindi po maganda minsan yung record keeping ng gobyerno do'n 'no, ng civil registry do'n. Kaya po do'n minsan, may mga may mga taong ilang beses na namamatay at nabubuhay. So, hindi po covered yung ibang lugar doon. Karamihan ay nasa Mindanao. Tayo po ay may PhilHealth 'no, ang PhilHealth benefits ay integrated with Kaiser 'no, and actually madalas may mga cases po na mas malaki yung benefits ng PhilHealth kaysa sa Kaiser 'no. So halimbawa sasabihin niyo, "Ay Kaiser hindi naman kulang naman yung 75,000 para sa kunyari breast cancer." Eh, 'pag tinanong po natin sa PhilHealth, 'pag PhilHealth Z-benefit na breast cancer maaaring magbigay sila ng mga 1.4 million 'no. So, malaki rin po ang maaaring ibigay sa atin ng PhilHealth kaya po kailangan, i-take advantage natin yung ating PhilHealth benefits. Ngayon po tayo ay government employee, ang government employee laging member ng PhilHealth. Pero kung may mapasamang dependent, siguraduhin yung dependent ay i-member niyo rin sa PhilHealth. Libre I mean, kasama naman po sa inyong binabayaran as a government employee. So, yung kung tamang dependent, i-enroll niyo po sa PhilHealth. Kasi magkakaproblema kung, yung dependent na in-enroll niyo ay hindi enrolled sa PhilHealth. Kaiser members without PhilHealth membership shall shoulder and pay the corresponding portion of PhilHealth. Yan, pre-existing conditions 'no, sa maraming HMO napakahabang discussion ng pre-existing conditions kasi dine-define yung pre-existing conditions. Dito po sa National Healthcare Shield napakasimple, pre-existing conditions are covered 'no. So kung ano man po ang inyong pre-existing condition, kung ano man pong sakit niyo 'pag kayo government employee na na-accept dito sa National Healthcare Shield, covered po ang inyong pre-existing condition. So, wag na po natin pag-usapan masyado yung pre-existing condition, yung mga high blood, yung mga, sakit sa puso, yung diabetes, et cetera. Lahat po ng pre-existing conditions are covered. Yan po, meron din siyempreng exclusions and limitations 'no. Kasi naman po, hindi naman po charity itong ating, National Healthcare Shield. It's a health plan na you are sharing risks with other members 'no. So may common pool po tayo ng pera na ginagamit para sa healthcare. So kailangan lang po may reasonable use yung ating health fund na gagamitin para sa members 'no. So halimbawa po, may mga exclusions and limitations tayo. Unnecessary expenses. Halimbawa po, yung inyong kwarto, walang TV at electric fan, sabi niyo, dagdagan ng TV, dagdagan ng electric fan, kulang ng unan para sa mister ko, para sa bantay ko. Kung may extra charges dahil sa mga unnecessary expenses, hindi po iko-cover yan ng Kaiser. Kasi po yung mga extra bed, TV, electric fan, hindi mo naman po kasama yan sa medical treatment. Meron din pong iba na kasi nandito na sa ospital, magpapamasahe na ako, hindi rin po kasama yung unprescribed services, treatments, or procedures. Kasi again po, yung mga unprescribed na services ay hindi po kasama sa inyong treatment, hindi po kasama sa pinrescribe ng inyong doktor. Hindi rin po kasama yung mga physical exam, laboratory test para sa mga medical certification, yung mga nanghihinging certification kasi pupunta sa Saudi 'no, o kung anumang certification, hindi po covered yun. Kasi again, hindi po yun ay para sa healthcare.
professional fees ng medical legal officers. At ito po hindi po kasama yung related sa aesthetic, cosmetic, elective procedures, no? So kung kayo po ay medyo nagpalagay ng botox, no, o kaya nagparetoke ng ilong, no, hindi po covered 'yon. Ay, yung sa retoke ng ilong, halimbawa po yun ay dahil sa accident, covered 'yon. Pero 'pag kasi gusto nyo kasi medyo pango yung ilong nyo, gusto nyo patangusin, hindi po covered yung gano'n. Hindi rin po kasama yung corrective eye surgery for error of refraction, no? Yun po yung mga LASIK, hindi po covered yun. Yung mga acupuncture, acupressure, reflexology, chiropractic, no? At yung mga fertility enhancement services, experimental services, at saka mga diagnosis ng mga hindi alam kung ano yung origin ng sakit. Hindi po covered yung ganong cases. Marami rin po ibang coverage. Halimbawa po yung treatment ng hazardous job-related illnesses or injuries, no? Halimbawa po, ang assignment nyo, kayo yung bantay sa nuclear reactor, 'pag may may accident sa nuclear reactor, hindi po covered 'yon. Dapat i-cover 'yon ng insurance nung nuclear reactor, no? Kaya kunyari kung pumapanik kayo sa poste, no, kasama sa trabaho, o pumapanik sa Mayon Volcano, hindi po kasama yon. Dapat ang treatment do'n ay kasama do'n sa insurance na related sa job. Hindi rin po kasama yung treatment for illnesses and injuries resulting from participation in warlike or combat operations, civil disturbance, misconduct, negligence, use of alcohol, drugs, immoral habits, or participation in unlawful acts or unnecessary exposure to danger, no? So kung naaksidente po kayo dahil nagba-bungee jumping kayo, hindi po covered 'yon. Hindi rin po covered yung kunyari, naaksidente kayo dahil lasing, o gumagamit po high kayo sa droga, no? Hindi po kasama yung treatment ng mga sexually transmitted diseases at yung mga laboratory examinations na related sa ganong injuries o illnesses. Hindi rin po kasama yung treatment for injuries sustained in a motor vehicle accident if the member or his guardian fails or refuses to execute the deed of subrogation, no? Halimbawa po, kayo'y nabangga ng sasakyan ng ibang tao, tapos nakipag-areglo na ibang tao, binayaran kayo, hindi na po covered no Kaiser. Kasi kung binayaran na kayo, dapat yun yung gagamitin gamot, hindi po Kaiser National Healthcare Shield kung kayo'y binayaran na. Or kunyari, ayaw nyo pong sabihin na i-surrender yung right na magdemanda. Kasi kunyari nga po, nasagasaan kayo, maaaring si Kaiser i-demanda yung nakasagasa sa inyo para ma-recover yung cost. Ano pa po, may konting ibang bawal po, no? Halimbawa, yung maternity care and conditions as a result of pregnancy unless specifically provided, no? So yung mong mismong panganganak, no? Kasi yung panganganak po ay hindi naman po yung sakit, no? Ang joke nga ng iba, yon ay self-inflicted injury, no? Kasi nangyari dahil kagustuhan ng mag-asawa. Pero po sa ating Kaiser, meron po tayong pre and postnatal care. Kaya hindi po talaga completely walang benefit para doon. Meron po, pero limited sa check-up. At yun nga po, kung isipin nyo, yung prenatal sa postnatal check, baka 12 din yun sa isang taon, no? So, baka yun lang, abutin na ng lapas 6,000 ang matitipid nyo dahil libre yung pre and postnatal care. Hindi rin po covered yung circumcision, yung mga human blood products, except po yung normal na blood transfusion, yun po covered. Pero yung human blood products, yung mga platelets, gamma globulin, hindi po covered, no? Yung psychiatric and psychological illnesses, hindi po covered. Yung mga corrective appliances, artificial aids, or prosthetic devices, hindi po covered yun, no? Yung mga, kunyari, mga durables, yung mga artificial knee, no? Yung mga braces, hindi po covered yung wheelchair, no? Hindi po covered yung outpatient prescribed medication. So napaka-reasonable po ng mga restriction, no? At yun nga, hindi po kasama yung services outside the Philippines, no? Sinabi nating may 100% do sa mga ESOL accredited hospitals, pero yun po ay para sa Pilipinas. Pag nasa ibang bansa po, hindi po covered yung treatment
in other places. Yan, certain decisions and procedures na medyo masyadong complicated i-explain, tignan na lang po natin sa ating agreement o memorandum of agreement yung mga details ng ilang diseases and procedures na hindi po covered. So, yun na po yung lahat ng details ng ating Kaiser National Healthcare Shield. Sinabi na po namin, kasama nga po itong mga exclusions and limitations para malaman nyo po na ito po ay napakagandang plano. Pero yun nga po, meron po tayong mga cases na hindi covered para po yung total cost natin ay maging reasonable para sa lahat ng members. Kasi again, no, ang HMO ay risk sharing. Kaya po nakapagbibigay ng malaking benefit sa iba, kaya nagbibigay ng 75,000 per illness per year, kasi po meron mga ibang members na konti lang po ang nakukuhang benefit. At yun nga po itong exclusions and limitations, like halimbawa po, hindi ko cover yung TB, yung una, no, yung mga non-medical expenses, yun po ay paraan para makatipid yung Kaiser para mas maraming maibibigay na benefit doon sa mga nangangailangang members. So, ayun nga pala, meron pa pala tayong isang slide na about eligibility of dependents, no? Kasi po, although yung plan natin ay para sa government employees, maaari din po tayo mag-enroll ng optional na dependents, no? Ang dependents po natin ay iba para sa married members saka sa single members. Ang dependents po natin coordinated for the approval of the President Medical Director of Kaiser, no? At kailan ibigay yung age demographics at maaari po manghingi ng medical questionnaire para sa dependents, no? Para sa married members, ang requirement po para sa dependents ay unang i-enroll yung legal spouse, followed by the eldest child, tapos yung second eldest child, and so on, no? So kung yung ikalimang anak yung talagang sakitin, para po ma-enroll yung ikalimang anak, kailangan ma-enroll yung spouse, yung unang anak, ikalawa, ikatlo, ikaapat na anak, bago ma-enroll yung ikalimang anak, no? So ang legal spouse up to 65 years old din. Tapos ang children na pwedeng isama ay yung legitimate and legally adopted children 1 to 21 years old who are unmarried and unemployed and living under the same roof as the principal. Ibig sabihin, yung ating dependent child ay dependent pa talaga sa principal member. Para sa mga single members, yung mga walang asawa, pwede pong enroll yung mga parents followed by the eldest sibling and so on, no? So, kailangan yung parents ay up to a maximum of 65 years old, unemployed, and dependent on the principal member. So, kung yung parent ay may trabaho pa, hindi po maaring i-enroll na dependent. Pwede rin po isama yung siblings, na yung brothers and sisters, 1-year-old hanggang 21 years of age. Pero po yung brothers and sisters kailangan unemployed and are living under the same roof as the principal. Yan, mas mahal po ang premium natin sa dependents, no? Ang rinig ko po ay mga 10,500 po. Hindi ko po tiyak, no? Pero yun po ay lalabas pagka nag-submit na tayo ng census na ibibigay sa Kaiser para maglabas ng final quotation for the exact number of members, for the exact number of dependents, and exact list ng dependents na isasama dun sa ating plan. So maraming salamat po. This is Kaiser IMG Knowledge Base, member po ng IMG and representing